Tingnan ninyo ng maigi ang mapa ng Pilipinas. Kung titingin kayo eksakto sa gitna ng mayapayapang dagat sa pagitan ng Leyte at Samar, makikita ninyo ang isang islang madalas tawaging hidden gem ng Eastern Visayas, ang probinsya ng Biliran. Sa unang tingin, baka isipin ninyo, isa lamang itong maliit at tahimik na probinsya, di ba? Pero huwag kayong magpapalinlang sa tahimik nitong anyo. Napakalaki ng naging papel nito sa buong kasaysayan natin. Dito sa pagtatalakay na ito, hihimayin natin ang nakakagulat na kwentong yan. Isipin nyo ito. Paano naging sentro ng paggawa ng mga dambuhalang barko ng mga Kastila ang isang islang nakilala lang noon dahil sa damo? Oo, literal na damo. Mula sa mga simpleng halamang ginagamit lang sa loob ng bahay, naging lunduyan ito ng pinakamakabagong teknolohiya noong panahon nila. Paano nangyari yon? Tara, alamin natin. Unang bahagi, The Etymological Mystery. Saan nga ba talaga nagmula ang pangalan ng isla? May dalawang magkatunggaling teorya dyan ng mga eksperto. Una, mula daw ito sa salitang Borobiliran. Isa itong uri ng katutubong damo na napakasagana noon at ginagamit ng mga ninuno natin sa paggawa ng banig. Ayon sa kwento, pagdating ng mga dayuhan, pinaikli nila ang mahabang salitang ito at naging biliran. Ang pangalawang teorya naman, galing daw ito sa bilir na isang lumang salitang Bisaya para sa gilid o kanto ng isang bangka o bundok. May punto rin naman, lalo na kung titingnan ninyo ang mismong hugis at kabundukan ng isla. Kaya kahit alin pa sa dalawang teoryang iyan ang tama, isang bagay ang malinaw. Ang pagkakakilanlan at pangalan ng biliran ay malalim na nakaugat sa masaganang kalikasan nito. Hindi ito sumasalamin sa pangalan ng isang banyagang mananakop, kundi sa mismong yaman ng paligid na bumubuhay sa mga lokal. Ang ganda, di ba? Punta tayo sa ikalawang bahagi, The Grand Reveal, ang kauna-unahang malaking paggawaan ng barko sa Pilipinas. Bago pa man dumating ang anumang pagbabagong dala ng mga Kastila, ang orihinal at sinaunang pangalan ng islang ito ay Panamaw. Tandaan ninyo ang pangalang iyan dahil napakahalaga niyan sa kwento natin. So, paano nangyari ang malaking transformasyong ito? Ganito iyan. Nadiskubre ng mga Kastila na sobrang titibay ng mga puno sa malalawak na kagubatan ng isla. Tipong mga kahoy na kayang-kayang labanan ang matitinding hampas ng alon sa dagat. Dahil dyan, itinayo nila ang kauna-unang malaking shipyard o gawaan ng barko sa buong Pilipinas. Diyan mismo sa Panamaw. At ang resulta? Dito mismo binuo ang mga dambuhalang Manila Acapulco galleons na ginamit sa pandaigdigang kalakalan. Siyempre, kapag ganyan kalaki ang industriya sa lugar mo, may mga kapalit yan. Dahil nandoon ang yaman at teknolohiya, naging pangunahing target ang isla ng mga umaataking pirata at mananakop. Pero ito ang mas mahalagang isipin. Pinatunayan nito kung gaano katindi ang galing, kasanayan at talino ng mga sinaunang Pilipino sa paggawa ng barko. Tayo ang bumuo ng mga dambuhalang sasakyang yon. Nakakalungkot lang isipin na isa itong napakahalagang bahagi ng kasaysayan natin sa pandaragat na madalas mabaon sa limot o hindi na ituturo sa mga paaralan. Ikatlong bahagi, The Fight for Autonomy. Ang pagbuo ng kanilang sarili at makabagong pagkakakilanlan. Silipin natin ang evolusyon ng isla. Nagsimula ito bilang sagradong lupain ng Panamao bago pa dumating ang mga dayuhan. Tapos, naging maingay na shipyard noong panahon ng mga Kastila. Lumipas ang maraming taon at sa napakahabang panahon, ang Biliran ay naging anino lamang o bahagi ng mas malaking probinsya ng Leyte. Ngunit dahil sa matinding kagustuhan ng mga Biliranon na pamunuan ang sarili nilang kapalaran, lumaban sila. At noong ika-11 ng Mayo, taong 1992, formal na silang humiwalay sa Leyte sa pamamagitan ng isang plebisito upang maging isang ganap at malayang probinsya. At ito ang nagdadala sa isang nakakatuwang kontradiksyon. Bata pa lang ang Biliran kung titingnan sa mapa dahil 1992 lang ito naging opisyal. Ngunit ang mismong heograpiya nito ay napakatanda na, literal na punong-puno ng mga naglalakihan at sinaunang bulkan. Dagdag pa dyan ang mga talon nila na sa sobrang ganda ay parang hinugot mismo mula sa isang alamat. Ikaapat na bahagi, The Mystical Anchor, ang mga kwentong bayan sa likod ng Mount Pamao. Ayon nga sa isang tanyag na paglalarawan, isang banal na lugar kung saan nananahan ang mga espiritu upang bantayan ang mga sinaunang puno. Bago pa man tinaga ng mga Kastila ang mga puno roon para gawing barko, itinuturing na itong sagrado ng mga ninuno natin. At alam nyo ba, hanggang ngayon, sabi ng mga lokal, patuloy ang mga misteryong bumabalot sa bundok na ito.
Isa itong paalala na ang biliran ay hindi lang basta kapirasong lupa, isa itong sagrado at malalim na bahagi ng ating nakaraan. Kaya bilang pagbubuod, ang biliran ay isang maliit na islang may higanteng kwentong hatid. Isipin ninyo, nagsimula tayo sa kwento ng simpleng damong borobiliran na ginagawang banig na tunghayan ang pagbuo ng mga dambuhalang barkong nagpaikot ng pandaigdigang kalakalan hanggang sa may paglabanan nila ang sariling pagkakailanlan bilang isang ganap na probinsya. Pinapatunayan lamang nito na kahit gaano pa kaliit o katahimik ang isang lugar sa mapa, maaari itong may napakabigat na ambag sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Nakapunta na ba kayo sa isla ng Biliran? Nakita nyo na ba yung mga sinaunang bulkan at mga nakakamanghang talon doon? O baka naman, dyan sa sarili ninyong bayan, may mga nakatagong lokal na alamat at mayamang kasaysayan din na hindi masyadong alam ng nakararami? Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang mga kwentong iyan. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Patuloy tayong matuto at hanggang sa muli nating pagtuklas ng atin makulaykahin na kasaysayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.